Official Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kakaingon ng mga probinsya. Mga pananawin sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong aga. Bantayan, sunod, tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Miyerkules, Setyembre 3, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita kada aga, Jinel Baclay, kagkaroon sa aton mga Pangulong Bilalang. Mayor Tenyas hindi magtambong sa iwaton nga coordination meeting kaupod ang Department of Public Works and Highway City District Engineering Office. Manawagan nga lifestyle check sa mga empleyado sa DPWH suportado ni DPWH 6 OIC Director Joel Limpeng. Mga nagapangawat sang steel drainage cover kasuhan sa tiyon ng madakpan suno kay Mayor Tenyas, kulik sa mga junk shop owner ginahinyo sa alkalde. Kapin 16 milyones pesos ka balor sang illegal nga droga na kumpiska sang ICPO sa nagdigad nga bulan sa Agosto. 800,000 pesos nga balor sang Cebu na kumpiska sa bypass operation sa barangay Cuartero Haro. Yang kokopreneur nga graduate sang ISATU nag-ubra sang iya kaugalingon nga makina sa pagnegosyo nga nagbulig sa pag-eskwela sang 4 ka mga estudyante sa Barotac Viejo. Porsyon sandalan sa barangay Escalantera, San Joaquin nag-usmod. Top 9 most wanted person sa Western Visayas nadakpan sa Banwa, San Carles. Nagsuporta sang gobyerno nagbulig pasanyog sang negosyo sang young kokopreneur sa Barotac Viejo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Mayor Raisa Treñas hindi magtambong sa pagahiwaton nga coordination meeting kaupod ang DPWH Iloilo City District Engineering Office. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sa balita ni Marian Grace Erenieta. Hindi magtambong si Iloilo City Mayor Raisa Treñas o kung magpadala sa representante sa ginatawag nga coordination meeting sa Department of Public Works and Highways, Iloilo City District Engineering Office ni kaangtanan sa mga infrastructure projects sa syudad sang Iloilo. Pahayag ni Mayor Treñas nga bangon sa latest development kung sa diin nagpanawagon ang bagong nga DPWH Secretary nga si Vince Dizon sa courtesy resignation sa tanan nga opisyal sa DPWH. Natanana kung tanihuwaton ang coordination meeting sa September 3 sang hapon. Dugang pa sang alkalde nga huwaton na lang tugtog nga may ara sa bago nga i-assign nga pinuno si Secretary Dizon. Madumduman nga natod sa ginpanawagan sang taglikon nga maghatag sang ilang resignation ang mga Undersecretary, Assistant Secretary, Division Head kag District Engineer sang DPWH. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Panawagan nga lifestyle check sa mga empleyado sa DPWH suportado ni DPWH 6 OIC Director Joel Limpeng. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Suportado ni DPWH 6 OIC Director Joel Limpeng panawagan nga lifestyle check sa mga empleyado sa gobyerno labi na sa DPWH. Ano kay Limpeng paagi sinima usisa ang lifestyle sa mga opisyal. Labi na nagkakaulamid ang ngalan sa pila ka anomalya.
Payag dugang sini nga maski paano nga kadalahig man ang bilog nga organisasyon sa mga ginabuhi nga issue, kaya nagapati siya nga ang iban ang wala sang kahilabtanan. Paagi sa lifestyle check, kag investigasyon matinluan ang imahe sang ahensya suno kay Limpenko. May gintukod na nga team ang DPWH Central Office agod magpang-usisa sa lifestyle sa mga opisyal dugang pa ni Limpenko. Para sa Bagong Pilipinas, Gino Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginmando ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang pagpasangkad pa sa pagpanakop sa mga kawatan na nagapanguha sa drainage steel cover sa pila ka mga drainage sa Iloilo City. Suno kay Treñas dapat pangitaon gid ang mga nagapangawat sa diin ila ginabaligya sa scrapan kag junk shop ang ila mga kinawatan. Ginpanginbulahan sang alkalde ang pagkadakop sang kapulisan sa isa sa mga suspect na nakuhaan mismo sang CCTV sang damlaglang nga nagapangawat sang steel cover. Isa man ka junk shop sa Kalahunan, Mandurriao ang nag-report sa mga gindala sa ila nga mga drainage cover nga ginapasuni kinawatan. Nagahinyo ang alkalde sang kooperasyon sa mga nagapanagiya sang scrapan kag junk shop sa syudad nga i-report sa otoridad kung may nagabaligya sa ila sa mga drainage cover. Pananglit tolerahon sa mga junk shop owners ang pagpamakal sang kinawatan ng mga steel drainage cover mahimo na magapangatubang man sila sang kaso dugang pa sang alkalde. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kapin 16 milyones pesos nga balor sang shabu na kumpiska sang ICPO sa nagdigad nga bulan sang Agosto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa palita ni Paul Tarrosa. Naglabot sa 15.92 milyones pesos na balor sa shabu kag marijuana na kumpiska sa Iloilo City Police Office ang tinalikdan nga Agosto 2025. Ang kapin 16 million pesos na balor sa illegal nga droga nga nakumpiska resulta sang 60 anti-drug operations. Sa paglunsar sa masangkad nga operasyon na dakpan sang kapulisan ang 83 ka durugista. Nagapanguna sa may pinagadako nga bultos ng droga nga nakumpiska ang City Drug Enforcement Unit nga naglabot sa 5.58 million pesos. Dako man ang nasikop nga illegal nga droga apang klaro ang direksyon sa ICPO nga tutukan sa gihapon ang pagpapas sa problema para sa isa ka drug-free Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 816 mil pesos na balor sang shabu na kumpiska sa bypass operation sa barangay Cuartero Haro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa balita si Paul Tarros. Arestado sa Iloilo City Drug Enforcement Unit ang isa ka nagaduso sa illegal nga droga sa ginpatigayon nga bypass operation sa barangay Cuartero Haro, Iloilo City. Ang subject sang operasyon ginkilala si alias Peter, 34 anyos, kag residente sa Ninambitan nga lugar. 120 grams ng shabu nagabalor sang 860,000 pesos kag bypass money ang nakumpiska sa suspect. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan, wala unpat ang kapulisan sa paglagas sa mga individual nga padayon sa gihapon sa illegal drug trade. Magapadayon ng PRO6 sa ilang mga operasyon na maproteksyonan ng mga komunidad kag para maging drug-free ang Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaudagin paambit ni Melbert Balboa, isa kayang kokopreneur sa Boroterveo nga siya lang ang nagaobra sa mga makina nga iya ginagamit sa iya koko uling nga negosyo. Si Balboa ang graduate sa BS Industrial Technology major in Mechanical Technology sang Iloilo Science and Technology University of ISATU. Pagsaysay ni Balboa, mano-mano lang gid ang una sini nga pag-ubra sang koko uling, pero para malabot ang numero sang kinahanglan nga supply sang iya produkto gingamit niya ang iya mga tinun-an kag inagyan agud makaobra sang iya kaugalingon nga makina. May mga pagpangangkat man nga ginatubang sa umpisa sa karon, mayara na sa madinalagon nga makina nga masaligan si Balboa. Samtang kaupod ni Balboa sa pag-ubra sang iya produkto ang 4 ka senior high school student nga iya ginanas sa sini nga pamaagi. Nagakababligan sila ni Balboa nga makatipon sa pambalon para sa ila adlaw-adlaw nga pag-eskwela. Ginainganyo man ni Balboa ang ibang pamatanon sa rehiyon nga mangin interesado sa agrikultura kag hakson ng madamo nga oportunidad kag suporta nga ginapalabot sang gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
News. Sobra 5,000 ka mga pamilya na beneficiary sa 4-piece Antique na graduate na sa programa. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, Nag-graduate sa programa ang masobra 5,000 nga pamilya nga beneficiary sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kung 4-piece sa Antique. Sa nasabit nga numero sa graduates, 4,670 ka panimalay ang nag-exit ng sa self-sufficiency o kung improved well-being kag masobra sa 700 naman ang nag-graduate bangod wala na sang eligible nga kabataan para sa monitoring. Ang mga graduates sa mga munisipalidad sang Anini nga may 129 ka household, Barbasa nga may 129, Beliso nga may 122, Bugaso nga may 180, Kaluya nga may 194, Pilasi nga may 393, Hamtik nga may 778, Lawaan nga may 148, Libertad nga may 46, Pandan nga may 268, Patulong nga may 482, San Jose nga may 763, San Romeo nga may 301, Sebastian nga may 142, Sibalo nga may nasoda sa 800, Tibiao nga may 131, Tobias Fournier nga may 151 kag Valderrama nga may 157. Dulungan nga naghiwat sa graduation ceremony kung sabihin ang tema ano ang pagkilala sa kadalagaan nga naangkon sa tag sa kabenepisyaryo sang 4-piece nga gatong nga kilalahon ang mga benepisyaryo nga may improved level of well-being kag hindi nasakop sa 4-piece monitoring. Kadungan sa selebrasyon ang formal man nga pag-turnover sang case folders sa local government units para sa padayon nga intervention kag post-care services. Gipasaling ni Rona May Cabanyas, Municipal Social Welfare Officer sang Anini, nga ang LGU maghahatag sang livelihood ug ibang pang support services agud mapadayon ang progreso sang graduates. Nag-allocate ang LGU sang 300,000 pesos nga livelihood assistance para sa pili nga 30 ka exited beneficiaries. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. News. nag-usmod ang porsyon sang dalan sa Barangay Escalantera, San Joaquin, Iloilo. Apisar nga pasabol ang karsada ginpaandaman sa San Joaquin Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang tanan nga mga nagalabay sa dalan nga maghinay-hinay kag maghalong. Ang ini nga dalan ginalabayan sa mga motorista nga nagaagi sa Cholas Hamtic National Road. Radyo Pilipinas. News. Top 9 most wanted person sa Western Visayas arestado sa Banwa, San Carles. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Paul Tarosa. Arestado sa Carles Municipal Police Station ang top 9 most wanted persons sa Western Visayas sa Barangay Kawayan, Carles, Iloilo. Ang suspect, ginikilala nga si alias Ed, 19 anyos, kag-residente sa minamitan nga lugar. Nagtigayon ang pag-aresto sa suspect sa bulig sa isa ka concerned citizen nga nakatag impormasyon sa publiko. Ang suspect nagapangtubang sang kaso nga murder. Involved ini sa pagpangbuno sa isa ka minor de edad sa Shalom Village, Barangay Gintikgan, Carles, Iloilo. Sunod kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan, pursigido ang kapulisan sa ilang mandato nga dakpo ng mga may salabton sa layi. Ang Iloilo Police Provincial Office padayon sa pagpabaskog sang anti-criminality operations para maproteksyonan ang komunidad kag mapasigurong safety sa mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. News. ICPO nakadakop sa 40 ka mga most wanted person sa ila manhunt operation. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang Sa balita, pasangkad nga kampanya sang Iloilo City Police Office batok sa mga may salabton sa layi naglabot sa 40 wanted persons ang nadakpan sa kapulisan sang Agosto 2025. Sa 40 nga nadakpan, siyam ang most wanted persons kay 31 ang other wanted persons. Nagapanguna sa nagpinakadamo nga nadakpan ang Iloilo City Mobile Force Company nga nakaaresto sang 10 ka wanted person. Ginpasiguro sang Iloilo City Police Office nga paday ng pagnagas ng kapulisan sa mga wanted persons sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. News. nagsaka na sa 871 ka pamilya o kung 3,723 ka tawo sa Negros Occidental ang apektado sa pag-ulan dala sang habagat. Sa pinakauli nga datos ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kung PDRR Mao Negros Occidental pinakaapektado amo ang Kabangkalan City nga nakabalag sang 599 ka pamilya
o kon 2,873 katawo. Apektado man ang 132 ka pamilya o kon 389 katawo sa La Carlota City, 109 ka pamilya sa La Castellana, kag 31 naman ka pamilya sa Pontevedra. Sa piyak sang pagnami sang panyempo, nagapadayon ang hugot ng pagbantay kapag alalay sang PDRRMO Negros Occidental sa epekto sang habagat sa bugos nga probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsaka na sa 2,800 ka tawo gikan sa 4 ka mga banwa sa siyudad sang Negros Occidental na napektuhan man sang pag-ulan dala sang habagat sa datos sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Negros Occidental. 2,200 katawo ang apektado sa Kabangkalan City. Yara naman sa 346 sa La Castellana, 143 katawo sa La Carlota City kag sa 31 ka pamilya sa Pontevedra. May 663 katawo pa o kung 288 ka pamilya ang nagpabilin sa evacuation center. Panayon ang hugot ng pagbantay sang PDRRMO Negros sa epekto sang habagat sa bugos nga probinsya. Kaya nakahanda naman nga magbulig kag magpadala sa kagamitan nga mahimo ipadala sa mga lokal nga panguluhan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ruba na pagpasalamat ni Milbert Balboas ang Balboas Coconut Farm sa Barotac Viejo sa suporta gyud palabot sang gobyerno sa iyang mga negosyo. Magluwas sa pagdumala sang farm si Balboa ang tag-iyaman sang koko-uli nga produkto. Una gid pasalamatan ni Balboa ang Agricultural Training Institute nga naghatag sa iya paggiya kag pondo para makabukas ang learning site ug makatanyag sang paghana sa iban nga mangunguma. Dako man na nangin suporta sa Department of Trade and Industry kay Balboa nga nagbulig sa iya pag-ubra sang logo kag pag-packaging pati na ang pagbaligya sang iya mga produkto. Dugang pa ni Balboa nangin palagyan man ang duha ka ahensya para makapasakop sa mga trade fairs sa din iya nakilala ang iya kasubong nga mga kokopreneur kag pila ka customer. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pila ka karsada siraduhan sa Setyembre 5 tubtob 7 kasunod sang pagbukas sang Second Iloilo River Dragon Boat Festival. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, nagpatuman sa road closure sa pila ka mga dalanon sa city proper area ang Iloilo City Traffic Transportation Management Office kasunod sa giwaton nga Second Iloilo River Dragon Boat Festival. Ginabisuan ng mga motorista na mag-obserba sa traffic closure sa maabot ng Setyembre 5 alin alas 8 sa gabi hasta sa September 6 ug 7 alas 5 sa aga tugtog alas 5 sa hapon. Nakita sa raduhan ng mga dalan na porsyon sa Maulilani Street, halin corner Guangco Street, pakadto sa Herba Street, portion sa Ortiz Street, halin corner J. Embasa Street, padulong Maulilani Street, Peralta Street, halin sa corner J. Embasa, pakadto sa Maulilani. Sa mga salakyan nga nagalabay sa portion sa Maulilani Street, Peralta kag Ortiz, ginabisuan ng mga iningan maglabay o kung magabi sa alternatibo nga mga ruta. Pagka namilian man ang paglabay sa truck at trailer sa nasambit ng area. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Public. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Flood mitigation project sa Mohon, gin-inspeksyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yari ang balita. Lakip sa tunan sa Iloilo City Government ang flood mitigation structure phase 1 sa Barangay Mohon sa distrito sang Arevalo nga nagasakhan sa Iloilo River kung bala isa ini sa mga rason sa pagbinaha sa pila ka barangay sa syudad kag munisipalidad sang Oton. Ini ang pahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas matapos ang gimhiwat nga ocular inspection sa phase 1 sa flood mitigation project sa Mohon sang Setyembre 2 kaupod ang City Engineers Office, Office of the Building Official, City Environment and Natural Resources Office, Department of the Environment and Natural Resources ng Oton Mayor Sofonio Fusen Jr. Ginapasuni nga isa sa mga rason sa pagbinaha sa Barangay Mohon kag pila ka mga barangay sa munisipalidad sa Oton ang gin-construct nga flood mitigation project. Ginpahayag ni Mohon Barangay Captain Rico Francis Akat nga sa wala pa na construct ang proyekto, wala nagasulod ang tubig baha sa ila barangay hall atang sa nagsulod ang Bagyo Crising kag Dante didto kag ginkatibot niya nga sa dalo nga makahatag benepisyo ang flood mitigation project nasudlan pa sa tubig baha ang ila barangay hall. Lakip sa konstruksyon sa phase 1 ang kapin 300 metros nga flood mitigation structure balor nga sobra sa 90 million pesos kung sa diin ang kontraktor amo ang St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Pahayag pa ni Mayor Trañas nga sanay sa public hearing o sa man ang dalan bilang bike lane o kung alagyan sa ambulansya apang sunod sa iya imposible ini bangod nga may ara sa mga
disenyo sa tunga sang dalan. Padayon pas ang city government ang partnership sini sa mga eksperto halin sa UP agud makakuha sa scientific-based judgment kag matumod kung dili ang proyekto ang ginhalinan sa pagbaha kag makahatag sang insakto nga solusyon. Samtang ginpahayag naman ni Marvin Nad, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office head sang Oton nga apisar ang ila banwa ang ginabaha gid man kada habagat wala ini nagalawig sang pinakaadlaw. Sining karon lang sang naka-eksperyensya sang pagbaha bangod sa habagat ang Oton, ginka-alarma nila nga naglawig sa 4 ka adlaw antes mag-subside ang tubig kag digdo na diskubrihan nin nga sa ila paglibot nga nagkitid na ang suba ko sa diin hamtang ang flood mitigation project. Ang banwa sa Oton ang kaiping nga banwa sang distrito sang Arevalo sang syudad sang Iloilo. Pahayag ni Nad na sa baylo nga diretsyo nga magwa sa Iloilo River ang tubig baha, nagbalikta sa banwa ang tubig antes manaog sa Batiano River. Dugang paningat katun-an Manila ang sitwasyon agad matumod gid man kung ang bago nga development sa muhon ang rason sa pagbinaha sa ila munisipalidad. Samtang nagluwas sa phase 1 ni araman na pahamtang masobra sa 143 million pesos na Comprehensive Flood Mitigation Project Section 1 nga ang kontraktor amo ang YPR General Contractor and Construction Supply Incorporated kag Section 2 Flood Mitigation Structure Waterways Rehabilitation kag Coastal Protection nga ang kontraktor amo naman ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation balor masobra sa 119 million pesos. Actually mo ang last na pag-usang munsod, nagbaha sa ito, no? Para sa amon, another naman ito nga pag-experience ang pag-tiniras ng tubig baha. Normally si Oton because manubo-nubo yung manulayin kami sa dagat, kinabahaan ko kami previously. But recently nga pagbaha na experience na walang tugay sa 4 ka adlaw. So bagoy na sa amon. So napilitan kami mag-report no, kada ginakantaw naman ang mga posibleng cause ng pagbaha kapag niniras ang tubig baha sa Oton. So then nga na-discoveryhan mo no, nga sa ginag-place naman nga ang amon tubig kaya sa may Iloilo River na kapalik pa at po sa banwa kang manaog mag-drain sa Batiano River. So, dali na muna discoveryhan sa pagsusunod ng mandaling area na nagkitid tubig dali ang sopa sa dali na side sa Mohon. So, isa na ang gina-attribute kamon nag-invade sa pag-drain sa tubig sa Oton, particular sa mga barangays na pinasakupan sa Labuyaw River, no? Nabatian ang kabayang pahayag ni Nad para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iluhon sa Negros Occidental Provincial Government, ang mga lahar halin sa Bulkan Canlaon nga natipon sa Tamburong Creek sa Barangay Biak na Bato, La Castillana, padulong sa Mount Canlaon Natural Park Compound sa Barangay Kabagnaan. Ini ginatudlo nga mayor nga kabangdanan sa pagbaha sa mga area sining karon lang agud pabalik ang kapasidad sang creek. Ang provincial government nagpadala na sa backhoe, dump truck ug engineering team nga magaubra sang nagakaigo nga proseso. Ginpasiguro naman sa provincial government nga ilasundon ang napahayag sa National Integrated Protected Area System o NIPAS Act agud mapabilin ang integridad sang Mount Canlaon Natural Park. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:24 oras. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapahuna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Miyerkules, Setyembre 3, tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo. Ako nagid lamang ang inyong alagad ang inyong tagbalita kada aga, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.